GMRC 4, Quarter 3, Week 5. Kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya. Mga layunin. Una, nakapagpapahayag ng mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Ikalawa, naipaliliwanag na ang kababaang loob sa kapwa bilang tanda ng pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapabuti ng kanilang ugnayan tungo sa paglilingkod sa iba. Ikatlo, naisa sa kilos ang mga aral ng kababaang loob sa kapwa mula sa kinabibilangang pananampalataya. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pag-uusap at pagsasagawa. Para sa unang katanungan, ano-anong mga kilos ang angkop sa loob ng bahay-sambahan? Isagawa ang mga ito sa harapan. Bakit ganito ang dapat nating kilos? Anong katangian ang ipinapakita ng mga kilos na ito? Bakit ang mga ito ay kailangan sa pakikipag-ugnay sa Diyos? Mahusay. Pagkikinig. Pagyuko sa panalangin. Pagluhod at pagtayo sa angkop na parte. Pagpapakumbaba. Pangungumpisal o pag-amin ng kasalanan. Pagpapakita ng paggalang sa kapwa manamba at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at makapangyarihan, Siya ang ating manlilikha. Ang Diyos ay ating Diyos na dapat sambahin. Tayo ay nagpapakumbaba. Wala tayong ipagmamayabang sa Diyos at kahit sa ating kapwa. Para sa pangalawang katanungan, ano-anong mga kilos naman ang hindi dapat sa loob ng bahay-sambahan? Isagawa natin ito sa harapan at ihambing sa nararapat na kilos. Bakit hindi ito maganda sa pagsamba? Anong asal o kaugalian ang naiisip natin kapag ganito ang kilos ang nakikita natin
sa loob ng bahay-sambahan. Napakagaling! Pag-ingay, pag-uusap, paggamit ng telepono o cellphone sa pamamaraang nakakadisturbo sa iba, hindi pakikinig. Pangatlo, naobserbahan ba ninyo ang mga magagandang kilos at hindi magandang mga kilos sa loob ng bahay-sambahan? Ano ang katangiang ipinapakita ng mga nararapat na kilos sa loob ng sambahan? Tama! Kababaang loob. Pagpapakilala ng paksang aralin. Ano ang kababaang loob? Ang kababaang loob ay pagkilala ng sariling kakayahan at kahinaan. May paniniwala na ang kababaang loob ay isang kahinaan. Ang kababaang loob ay makatotohanang pagkilala sa sarili na walang pagkukumpara sa iba at pagyayabang. Nagdudulot ang tunay na pagkilala sa sarili ng pagtanggap sa sarili at kahinahunan ng pag-iisip. Bunga ito ng pakikipag-ugnay sa Diyos, sariling kamalayan at mabuting pagkilala sa kapwa. Kagaya ng pananampalataya, ang kababaang loob ay nakikita sa ating asal at gawa. Unang aralin, paniniwala at pakikipag-ugnay sa Diyos ukol sa pagpapakumbaba. Sa mga Kristiyano, ang kababaang loob ay daan tungo sa kabanalan at pananampalataya. Ayon sa aral ni Jesus, ang kababaang loob ang nagpapakita na ang isang tao ay bukas sa Diyos at sa tao. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa ng kababaang loob. Nagpakababa siya sa paglilingkod at pagbibigay ng kaniyang buhay para sa ikabubuti at kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kababaang loob ang nararapat ding asal ng mga Muslim. Ang isang Muslim ay nagpapakumbaba at nagpapailalim sa kalooban ni Allah. Sa mga Hindu naman, sa India at ibang lugar sa Asya, ang kababaang loob ang nagpapakita ng dunong ng isang tao. Ang pagsamba at pananalangin ay nanggagaling sa pagkilala na nakakataas at makapangyarihan ang Diyos. Napagtatanto ng mananampalataya na siya ay abang lingkod ng isang mapagmahal at banal na Diyos. Kaya ang taong may mabuting ugnayan sa Diyos ay may pagkilala ng sariling kakulangan, kahalagahan at kakayahan. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay daan sa pagtanggap
sa sarili. Ang pag-amin at pagkilala ng pangangailangan sa Diyos ay nagbibigay daan sa kagustuhang maging maka-Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos. Ang sumusunod ay ang mabubuting dulot ng kababaang loob sa tao. Una, ang kababaang loob ay nagpapabuti at nagpapalalim sa relasyon sa Diyos at sa kapwa. Lahat yata ng tao ay ayaw sa taong mayabang. Ikalawa, ang kababaang loob ay nagbubukas sa damdamin at isip sa dulong kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos na maghari sa buhay ng isang tao. Ikatlo, ang kababaang loob ay nagbibigay daan na mapansin at mapuri ang kabutihan at kagandahan ng pagkatao ng mga taong nakakasalamuha sa araw-araw. Kung may pagpapakumbaba, ang pag-iisip ay hindi nakatuon sa sarili. Ito ay nagpapalalim ng pagkakaibigan at ugnayan sa kapwa. Nakikita sa iba ang kagalingan at kakayahan. Ikinatutuwa ang kagalingang nakikita sa iba dahil ito ay nakakabuti sa pamayanan. Ikaapat, ang kababaang loob ang nagbibigay daan para sa pagiging mabuti at mapaglingkod na pinuno. Ang pinunong mapagpakumbaba ay nakakakita ng pangangailangan ng iba. Nag-uudyok ito sa kagustuhang makapaglingkod sa kapwa. Ikalima, ang kababaang loob ay nagpapatatag sa ating loob. Nanggagaling ito sa pagkilala na bawat isa ay may iba't ibang kakayahan at hindi kaagaw. Kahit ano ang sabihin ng iba, ang taong may kababaan ng loob ay matatag ang pagkilala sa sariling kakayahan at pag-amin sa kakulangan. Ayon sa isang kasabihan, ang taong tunay na dakila ay mapagpakumbaba. Gawang aralin isa. Mapagpakumbaba ba ako? Suriin ang sariling gawi at kilos kung nagpapakita ng pagpapakumbaba. Tsekan kung aling kilos at asal ang totoo sa iyo. Narito ang batayan ng sariling marka. Para sa unang kilos at asal, may mga kakayahan ako pero meron rin akong kahinaan. Pangalawa, nasasaktan ako kapag minamaliit ang iba, lalo na ang kapos-palad. Pangatlo, ayokong nahihigitan ako ng kaklase ko. Pang-apat,
Gusto kong ako palagi ang nananalo sa laro. Panglima, madasalin ako. Pang-anim, nagagalit ako kapag pinupuna ang kahinaan ko. Pang-pito, natutuwa ako kapag pinupuri at binibigyang parangal ang mga kaibigan at kakilala ko. Pang-walo, ayaw ko ng may naaapi sa laro. Pang-siyam, humihingi ako ng tulong kapag may kailangan ako. Pang-sampu, masunurin ako sa payo at utos ng aking mga magulang at guro. Ikalawang araw. Ikalawang aralin. Paniniwala at pakikipag-ugnay sa kapwa batay sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay nakatuon sa Diyos. Ngunit ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Ito ang tinatawag na patayo at pahalang na dimensyon ng ating pananampalataya. Sinasabi sa Biblia, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Makikita natin sa talatang ito ang patayo o ang nakatuon sa Diyos na dimensyon ng pananampalataya. Ang buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa naman, ang pahalang na dimensyon. Ito ang ukol sa pagkikitungo sa kapwa. Ang dalawang dimensyon na ito ay hindi mapaghihiwalay. Ibig sabihin, kapag mabuti ang pakikipag-ugnay sa Diyos, mapagmahal at makatarungan din ang mga gawa sa kapwa. Hindi pwedeng sabihin na maganda ang kaugnayan sa Diyos, ngunit hindi maganda ang kaugnayan sa kapwa. Ang pagkamapagmahal at makatarungang buhay ng isang tao ay nagpapahayag lamang na mabuti ang kaniyang kaugnayan sa Diyos. Ang dalawang dimensyon ng pananampalataya ay laging magkakasama. Ang mabuting kaugnayan sa Diyos ay nakikita sa mabuting pakikitungo at gawa sa kapwa. Makikita din ito sa 10 utos. Ang unang pangkat ng mga utos ay ukol sa kaugnayan sa Diyos. Ang ikalawang pangkat ng mga utos naman ay ukol sa kaugnayan sa kapwa. Sa makatuwid, ang pagpapakumbaba at pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay siya rin namang nagiging batayan ng ating buhay at gawa sa kapwa. Ang pinakamagandang paraan ng paglinang ng pagpapakumbaba ay pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal at pagsamba. Kasama na rito
ang pagninilay-nilay. Ang taong mapagnilay-nilay ay natututo ring makinig sa kapwa, bata man o matanda. Dapat matutong manahimik at mapagsuri sa sarili at sa ating naririnig at natututuhan. Sa ganitong paraan, nabibigyang halaga at pansin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Natututuhan ding makibagay at makiramdam sa iba. Nabibigyan ng panahon at pansin ang mga bagay-bagay sa paligid at dahil dito nailalagay sa tama ang pag-uugali at buhay. Gawang aralin 2. Pataas, pahalang ng pananampalataya. Tukuyin kung ang gawa ay pataas o ugnay sa Diyos o pahalang o ang ugnay sa tao o kapwa. Para sa unang bilang, pagdasal bago matulog, pataas o pahalang. Ito ay pataas. Pangalawa, pagkikinig sa payo ng lola, pataas o pahalang. Ito ay pahalang. Pangatlo, pagbabahagi ng pagkain sa kapitbahay na mahirap, pataas o pahalang. Ito ay pahalang. Pang-apat, pagsisimba tuwing linggo, pataas o pahalang. Ito ay pataas. Pang-5, pagkikilahok sa pag-aaral ukol sa pananampalataya, pataas o pahalang. Ito ay pwedeng pataas o pahalang. Pang-6, pangungumpisal, pataas o pahalang. Ito ay pataas. Pang-7, pagsasabi ng totoo, pataas o pahalang. Ito ay pahalang. Pang-8, pag-amin ng kasalanan sa kapatid, pataas o pahalang. Ito ay pahalang. Pang-9, pagbigay daan sa linya para sa nagmamadaling alin. Ito ba ay pataas o pahalang? Ito ay pahalang. Pang-10, pagpansin at pagpuri sa magandang gawa ng kaklase. Ito ba ay pataas o pahalang? Ito ay pahalang. Ikatlong araw,
Ikatlong aralin. Paglalapan ng mga aral ng pananampalataya sa pakikipag-ugnay sa kapwa o ang pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang aspekto ng pag-unlad sa personal na buhay. Sa pagpapakumbaba, naipapakita ang pagpapahalaga sa kapwa. Naiwawaksi nito ang pagkamakasarili o sa Ingles, ito ay selfishness or self-centeredness. At dahil dito, nabubuksan ang pintuan para sa mas magandang ugnayan at pagkakataon. Narito ang ilang mga pamamaraan para masanay at mapanatili ang kababaan ng loob. Una, pagsusuri ng sarili. Alamin ang sariling kakayahan at limitasyon. Alamin at tanggapin ang mga aspekto na nangangailangan pang pagbutihin. Pangalawa, pagtanggap sa puna. Makinig at huwag matakot sa mga puna mula sa ibang tao. Ituring ang mga ito bilang pagkakataon na mapabuti pa. Pangatlo, pagtulong sa mga nangangailangan. Sanayin ang sarili sa pagtulong at suporta sa iba na walang hinihintay na kapalit. Pang-apat, pagpapatawad. Matutong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng pag-unawa at pagpapakumbaba. Matuto ding tumanggap ng pagkakamali. Panglima, pagkilala sa kontribusyon ng iba. Kilalanin ang mga tagumpay at kontribusyon ng iba. Huwag ipagmayabang ang sariling tagumpay. Pang-anim, pagpapahalaga at pagpapasalamat sa simpleng bagay. Huwag kaligtaang pahalagahan ang mga ordinaryong bagay sa buhay, ang pagkain sa hapag-kainan, ang tubig na ginagamit, ang hanging libre, at bagong araw tuwing umaga. Pang-pito, pagmumuni-muni o pagninilay-nilay. Ang pagkakaroon ng oras sa pagninilay-nilay sa bahay-sambahan naman o pag-iisa ay nagbubukas sa ating isip at puso sa mas malalim at malawak na kaalaman. Paglalapat at pag-uugnay. Gawang aralin 3. Pagsuri, pag-unawa, at pagpalagay. Sa gawang araling ito, susuriin, uunawain, at ipagpapalagay ang sarili sa kalagayang isinalarawan sa paglapat ng natutuhan sa aralin. Basahin, unawain, ipagpalagay
ang iyong sarili sa sitwasyon at sagutin ang tanong. Para sa unang sitwasyon, nasagi mo at nabasag ang basong paborito ng ate mo sa paghugas mo ng pinggan matapos ang hapunan. Wala namang nakakita. Pagkaumaga, hinanap ng ate mo ang kaniyang paboritong baso. Ano ang gagawin mo? At ano ang sasabihin mo? Narito ang mga pwedeng maging kasagutan. Basahin mo ang mga ito. Pangalawa, mababa ang markang nakuha mo sa araling panlipunan dahil Bisaya ka at nahihirapan kang umunawa ng aralin sa wikang Filipino. Hindi ito ang markang inaasahan ng mga magulang mo. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Narito ang mga pwedeng maging mga kasagutan. Basahin mo ang mga ito. Pangatlo, napuna at napagsabihan ka sa di paggawa ng proyekto sa klase ng inyong guro. Wala kasing naibigay na pera ang tatay at nanay mo sa araw na iyon. Hindi ka nakabili ng kailangang gamit. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Narito ang mga pwedeng maging mga kasagutan. Basahin mo ang mga ito. Pang-apat, nakikita mong maganda ang gawa ng mahiyaing kaibigan mo, pero hindi ito napapansin. Ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Narito ang mga pwedeng maging mga kasagutan. Basahin mo ang mga ito. Ika-apat na araw. Pabaong pagkatuto. Kumpi sulat. Pangungumpisal sa sulat. Bumuo ng maikling sulat ng paglalarawan sa sariling kakayahan at pangungumpisal ng kahinaan na may pagsasaalang-alang sa kinabibilangang pamayanan. Maaring kay Jesus o sa isang malapit na kaibigan na nakakaunawa, nagmamahal at magpapatawad sa iyo. Isulat sa unang talata ang iyong kakayahan, gayon din ang kahinaan na kailangan mong baguhin. Sa ikalawang talata naman, ang mga gagawin mo para mapabuti ang kahinaan para sa ikabubuti ng pamayanan.
rubric para sa pagsusuri. Pagsusulit. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Nagawa mo ba ito? Mahusay kung ganon! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa paniniwala at pakikipag-ugnay sa Diyos ukol sa pagpapakumbaba. Paniniwala at pakikipag-ugnay sa kapwa batay sa pananampalataya. At ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pakikipag-ugnay sa kapwa o ang pagpapakumbaba. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.